So yan mga ka-Afamania, papunta na tayo sa Sterling Heights, Michigan kung saan makikita natin ang malaking bubuyog. At dito ang sabi ay bida ang saya. So, may idea na ba kayo kung saan tayo pupunta? So stay watching! Yes, ka-Afamania! Nakikita niyo na, di ba? Nandito tayo ngayon sa Jollibee, kung saan bida ang saya. So, ayon sa na-research ko, dito sa Sterling Heights, Michigan, ito yung kauna-unahan at nag-iisang Jollibee sa ngayon. Kaya ano pang inaantay natin? Tikman na natin kung anong meron sa loob. Kain tayo. Yes, that's JC, the supervisor who assisted me here dahil nagkamali yung ang kanyang food ng pag-punch. But the good thing here, pinalitan niya ng bago. So see, ayan yung kanyang mga ino-offer dito, si Jollibee. At ang kauna-unahan dito, syempre, mac and cheese, wala tayo na sa Pilipinas. At adobo rice, dito sa Amerika meron. Yes, ka-Afamania. Hindi pa ako kumakain kahit sila Fam. Kaya excited na kami kainin ito. Umorder kami na 6 pieces na chicken breast, original. Kasi at this moment, walang available na hot spice. Siyempre, meron tayo Jollibee spaghetti. For sure, medyo sweet to. At ang paborito ko na burger steak. Ang burger steak walang solo order dito. So, may kasama tong side dish. Ang side dish na pinili ko ay adobo rice. Wala niyan sa Pilipinas. Dito lang yan. At isa pang side dish, mac and cheese. Yan, wala niyan sa Pilipinas. Siyempre, umorder tayo ng regular yam burger. At ang peach mango. Mamaya, check natin kung parehas na ng lasa ito sa Pilipinas. Sorry, nakaka-Afamania. Na-carried away to si Afam. Munti ka niya na maubos yung yum burger, sabi ko, titikman ko muna. Pero natikman ko konti lang. Yung yum burger nila, same lang yung lasa sa Pilipinas. Ngayon, pinatry ko naman itong burger steak. Tsaka adobo rice. Same. Same na same. Parehas na parehas. Kasi adobo rice. Yung adobo rice nila may mga flakes ng chicken adobo. Wow! This is real. Totoong adobo. Good. I-rate ko to 10. From 1 to 10. 10 to. Perfect. Try naman natin yung spaghetti. May tamis pero hindi siya ganun kasing tamis ng nasa Pilipinas. Lamang pa rin yung tomato sauce. Yun. Masarap pa rin naman. Pero hindi ito yung ka-taste ng sa Pilipinas.
Fish mango pie. Crunchiness, check. Parehas na parehas. Perfect lang din. Then, ito na yung last. Your lips. Put it here. Yan. Ay naman natin ito. Chicken. Diba ang ano nila rito ay crunchy, juicy, delicious na chicken joy. Let's see. Unang kagat, breading agad. Hindi, joke lang. Normal na lang yun. Isa pa. Medyo malapit lang. Close to the original chicken joy. Hindi ka ma-differentiate kung ano yung pagkakaiba eh. Medyo iba siya. Siguro American taste ko. Siyempre kailangan na may gravy. Ngayon na natin baka may iba yung lasa pag may gravy. Iba talaga eh. Medyo close lang. Hindi siya talagang kagaya ng taste sa Pilipinas. Pero yung crunchiness okay. Yung size niya naman hindi naman maliit. Tama lang sa presyo. So guys, kung i-rate ko yung food nila 1 to 10, I would say 7. Yeah, 7. Kasi naanap ko pa rin yung taste talaga ng original na Jollibee. When it comes to their store, ang linis. At yung mga staff nila, accommodating. Kapag need mo ng help, i-assist ka agad. Then, ang pinagkaiba naman dito, self-service yung mga drinks. Ikaw talaga yung kukuha ng sarili mo. Na hindi natin ginagawa yun sa Pilipinas. Matik yun kasi yung mismo sa kahera yun na part. So dito yun. So place, dito yung place ng store nila hindi ganun kalaki. Kasi sabi ni Afam, hindi naman usual na parang gusto lang kumain dito sa loob. Yung iba more on drive-thru. Kaya ganun. Pero medyo maliit lang yung place nila dito. Tsaka nag-dessert pa lang naman sila. Time will come, magiging malaki dito. So guys, so far yun muna ha. Place okay. Dito tayo sa Sterling Heights, Michigan, ang kauna-unahang Jollibee dito sa Michigan. Then, the mac and cheese, I forgot! Hindi ka na, buti na lang, pinuro ni Afam. Mac and cheese, wala na ito sa Pilipinas. So, try natin. Kasi nahilig yung mga Americans ng mac and cheese na. Good! Hindi siya salty. Masarap. Perfect to. Han, kaparehas yung ano, mas medyo malapit kay kay Shay. Yung mac and cheese ni Shay. The one she made last time, close to this. So far, masasabi kong perfect pumunta pa rin dito sa Jollibee. Mapipil mo na nasa Pilipinas ka pa din kasi yung mga Pinoy din dito. Tsaka yung mga Pinoy dito, friendly rin sila. Normal lang naman sabi, di ba? Maging palabat eh. Ayan. So mga kapamay niya, kain muna kami ha. Babush!
Yes, mga ka-Apamania, sa wakas, nakauwi na rin kami dito sa aming apartment. At yun nga, galing tayo kanina sa Jollibee, Sterling Heights, Michigan. Yun yung kauna-unahang Jollibee sa Sterling Heights, Michigan. So just to give you an idea also, kapag sinabing Sterling Heights, Michigan, maraming mga Pinoy ang mga nakatira doon. Kaya best talaga na yung Jollibee naglagay ng branch doon ng Jollibee. Alam niyo naman, ang mga Pinoy, especially mga batang Pinoy, I love si Jollibee. Ako personally, dati nung bata pa ako, pangarap ko talaga na makakain sa Jollibee. Alam niyo na, hindi naman kasapatan talaga yung kinikita namin noon nung kami mga bata pa. Kaya nung first time kong makapunta sa Jollibee, sobrang saya ko yun. Fulfilling yun. At ang natatandaan ko nung bata pa ako, nagdala yung nanay ko kasi love na love ko o namin ng magkakapatid ang Chicken Joy. So syempre ang Pinoy, maraming kanin yan kapag kumain eh. Ako personally, malakas akong kumain ng kanin. Kaya yung nanay ko, naaalala ko noon, kumain kami ng kuya ko kasi yung ate ko na kasama siya sa top 10 yata, kung di ako nagkakamali. Siyempre, bilang bunso ako, tapos yung sinundan ko ay kasama sa na-awardan. So, Inglaterra kasi ako. So, pinasama na rin ako ng nanay ko na dapat ang ate ko lang yung ililibre sa Jollibee. Bilang treat niya nga kasi nga kasama siya sa recognition nung graduation niya nung grade 6. Ako noon, time na yun, grade 3 ako, so 9 years old. Ang saya-saya ko noon. Tapos naaalala ko, yung nanay ko, nagpadala siya ng siguro mga 2 o 3 plastic ng, kung tawagin natin plastic labo, yung transparent na pang 1 kilong plastic. Puno yun. Siguro 3 plastic na yun. Tapos yun, para tipid, di ba? Isang meal mo, syempre isang rice lang. May baon kami. So ako, tinitipid ko talaga yung ulam ko. So mas maraming kanin talaga yung makakain ko. At sobrang saya ko that time. Yung naaalala ko na first time kong makakain sa Jollibee. Sobrang saya ko talaga nun. So yun ngayon, malaki na tayo at meron na tayong enough na budget na makakain sa Jollibee. So any moment na gustuhin natin, ay makakakain tayo. So yun na nga, first time kong makapunta rito sa USA at pinarana sa akin ni Afam na kumain doon sa kilalang fast food chain restaurant natin sa Pilipinas, which is yun nga, ang Jollibee. So, just to give you an idea lang din, bakit ba tinawag na Jollibee? Yan. Ako ay batang Jollibee, hindi lang batang Jollibee, kundi literal na nagtrabaho ako noon sa Jollibee. So, may mga training kaming ginawa noon na sabi dun sa training, kaya tinawag na Jollibee, ito ay yung jolly means masaya. B, bubuyog yun, di ba? Ang nire-represent ng B ay masipag. O, di ba? Masaya na masipag na bubuyog. Yun ang meaning ng Jollibee. So, sa mga alam dyan, yung mga dating nagtrabaho sa Jollibee, mag-comment na kayo below kung tama ba ako o mali. Kung meron kayong gustong idagdag, just comment below. Alright? So, syempre, kapag sinabing Jollibee, ano ba yung unang pumapasok sa isip natin? Yan. Syempre, nandyan si Chicken Joy, si hamburger, si French fries. Yan yung mga usual na iisip natin. Yung yummy and sweet spaghetti. Yan. Yan yung mga gusto natin. Pero dito sa Sterling Heights, Michigan,
ang napansin ko, gaya ng napanood nyo sa video, ay meron silang adobo rice. Siyempre, kilala ang Pinoy sa adobo. So, kaya ang nakakatuwa dito sa Amerika, naglagay sila ng adobo rice. 'Di ba? Kakaiba 'yon. At meron din silang tinatawag na mac and cheese. So, macaroni cheese. Meron nun sila. Wala tayo nun sa Pilipinas, di ba? At ang nakakatuwa pa rito, napansin ko, yung mismong drinks nila, tayo, kapag sa Pilipinas, kapag umorder tayo ng isang meal, matik yun na meron isa-serve sa atin kung umorder tayo ng drinks. Meron ng Coke or juice. Sa kanila, pagka-order mo, walk in. Yung dispenser, nasa labas, nasa dining area. So, one to sawa yun. So, unlimited na drinks ang pwede. Kahit ang binayaran mong drink is only for one meal lang. So, tinanong ko rin yun sa manager. So, may tawag sila dun eh. Hindi ko alam kung ang tawag nila is fountain drink. Kahit saan ka kung pumunta rito na kainan, pag sinabing fountain drink, ay one to sawa yun. Unlimited. Kumbaga, bottomless na drinks ang mararanasan mo. Kasama yun sa binayaran mo. At isa pa, ang napansin ko, sa lahat ng kinainan ko dito, kasama na nga yung Jollibee, lahat ng mga pagkain na ino-offer nila, may nakalagay na calories. Gaano karaming calories. For example, Chicken Joy. Ang meal ng Chicken Joy, 1,000 calories ang meron ito kapag kinain mo yung isang meal. Naka-indicate yun doon. Kasi dito sa Amerika, conscious yata sila or may mga tao talaga na conscious sa count ng kanilang calories intake every day. So, naka-indicate yun doon kahit saan kayo pumunta. Even drive-thru pa yan or kakain kayo mismo sa loob ng mga restaurant, naka-indicate yan sa menu list nila kung ilang calories meron ang isang pagkain na ino-offer nila. So, yan. Tayong mga Pinoy, wala tayong ganun, di ba? So, nakakatuwa na maranasan yun dito. So, yan, mga ka-Apamania, thank you for watching. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ano pang inaantay nyo? Edi, like, share, and subscribe! At pwede rin kayong mag-comment below. Huwag mahiya, walang bayad yan. So stay happy everyone, and God bless!